Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Thank God it's a Friday, mga kuyang, mga ateng, mga lolo, mga lola. Abay, wala pong maginagawa dyan, ha? Abay, pwede kayong makipiesta rito sa DZRH. Dito sa Aliwan Fiesta, libre po yan, ha? Magdala lang kayo ng pera para pambili ng mga souvenirs. O kaya ay pambili ng empanada o kaya bagnet. Naku, sasarap ng pagkain dito, ha? Abay, huwag sayangin ng araw, ha? Abay, mamaya yung mga mahilig ng beauties dyan, ha? Yung mga talent scout. Abay, mamayang gabi ay matutunghayan natin ang mga future binibining Pilipinas at future Miss Universe dito sa ating Reyna ng Aliwan. Wow! Pero pasalamatan ko lang, mga kaibigan, na itong mayor ng UP Maguindanao. Alam po nyo, nakakatuwa po, mga kaibigan. Itong isang contingent ng kalahok dito sa Aliwan na Fiesta. Abay, yung mayor ng UP Maguindanao, abay, kahit medyo, sabi niya, medyo mahina yung kanilang tsansang manalo, abay sila ay sumasali pa rin. At ang nakatawa dito, Secretary Benhar Abalos, itong mayor ng UP Maguindanao, abay yung kanilang budget mabigyan para lubahok dito sa Aliwan na Fiesta, ha? Yung street dance, beauty contest, float parade. Abay, nagdagdag pa ng pondo si Mayor Maria Cristina Piang Flores. Ayan. Abay, bakit natin pinupuri at pinapasalamatan Secretary Abalos itong si Mayor Maria Cristina Piang Flores ng UP Maguindanao? Abay, sabi niya, sabi nga nung may hawak ng contingent itong si Kisses Javier Habson. Abay, ang sabi ni Mayora, kahit na malabo yung kanilang pag-asang manalo, abay, basta maipromote niya ang kanilang kultura sa UP Maguindanao. Makita na ating mahabayang manonood dito sa Aliwan na Fiesta, masaya na siya. Pero ito malupit, mga kaibigan, ha? Abay, dahil medyo limitado yung budget nila, abay, dinagdagan pa ni Mayora, ha? Alam niyo kung bakit, mga kaibigan? Kasi doon sa UP Maguindanao, mga kaibigan, maraming IPs dyan, indigenous people, ha? Sabi niya, dinagdagan ko pa yung budget namin, pondo namin. Kasi gusto ko yung aking mga constituents, mga kababayan na IPs, indigenous people o kaya mga katutubo, gusto ko silang makasakay ng eroplano. Wow! Gusto kong makarating sila ng Metro Manila. At higit sa lahat, gusto ko silang makapag-aliw
makapaglibang sa Star City. Ayan. At sumakay. Ayan. Sumakay dun sa higanteng Chubibo sa Star City. Wow. Mabuhay ka, Mayora Maria Cristina Pianga Flores ng UP Maguindanao. Yan ang malasakit, mga kaibigan. Secretary Senator Bongo, ha? Yan ang tunay na malasakit sa kanyang mga constituents, lalo na po ang mga katuwa na hindi daw yan. Dapat daw ito ang intro, sabi ni Hete, ha? Ayun! Yes, sir! Ayan, invited po ang lahat, mabigan. Libre po yan, wala pong bayad. Abay, nagsimula kagabi yan, may Battle of the Bands. Ang gagaling, ha? Pagkatapos mamayang gabi ay parang mini binibining Pilipinas, ha? Abay, yan po ang ating reyna ng aliwan, nagagandahan at magagaling, brains and beauty, ika nga, ha? Ayan. Abay, ilang bang kandidata ang matutunghayan natin mamaya, Yuel, ha? 20 candidates po, mga kaibigan, bit-bit ang kanilang ipinagmamalaking kultura. Ayan. Mula Luzon, Visayas, Mindanao. Mamaya po yan, alas 7 ng gabi. At in fairness po, mga kaibigan, ha, marami ang mga nananalo dito sa Reyna ng Aliwan ang nagiging reyna o kaya nananalo, ha, sa ating binibining Pilipinas na sumasali sa International Beauty Contest. At judge po tayo mamaya as usual. Pero nung mga interview natin to, ang gagaling, ang brains and beauty talaga, mga kuya, ha? Kuya yung garing. Ayan, Mr. Cesar Lee, ha? Okay, pwede kayong manood mamaya. Libre po yan, ha? At sabi nga natin, ayan, hindi lang yan ang matutunghayan ninyo. Makita rin po yung mga produkto ng iba't ibang rehiyon. Ayan. Mga souvenirs, mga pagkain, ayan, parang fiesta talaga, ha? Kaya kayo po ay welcome, iniimbitahan po namin kayo, ha? At ang Pangulong Marcos, mga taga Malacanang, imbitado rin natin, Mr. President, at congratulations. Aba, talaga naman, ano, ha? Abay, dito ka makipiesta, apo. Abay, adda kontinyad na giti taga Ilocos Norte dito, ha? Ayan, pangulinawin ba yung contingent ng Ilocos Norte, ha? Congratulations, sip-sip muna tayo ng konti, ha? Congratulations, Mr. President. Ayan, abay, Apo Presidente, dahil tumaas ang iyong satisfaction at trust ratings. Batay sa pinakahuling survey ng Tangere. Ayan. Anong pronunciation nito, Sister L, ha? Miss Nicole, ha? Tangere ba o Tangier? Ayan. Baka mamaya masabi ko nito, tangerine chocolate ni Governor Angelina Jolitana Suarez ng Quezon. Ang batay sa survey mula June 18 hanggang 21, abay, fresh na fresh, ha? Parang survey ng kanta na number 1 ang DCRH, ha? Sa Metro Manila, ha? Abay, sumipa po ang satisfaction rating ng Pangulong Marcos mula sa 43. Abay, tumas ng 2% from 43%, naging 45%. Aba, at ang kanyang trust rating tumaas din, ha? Aba, dos-dos lang ang itinaas, ha? Mula sa 56% ay naging 58%. Ayan. Pero ang malungkot kay ating kuyang second gentleman, Attorney Man sa Carpio, ha? Abay, tulungan mo si ating Inday, ha? Dahil bahagyang bumaba ang satisfaction rating. Samantalang dati-dati mataas pa ang rating niya kay Pangulong Marcos, ha? Mula sa 52% na satisfaction rating ay naging 50%, ha? Abay, bumaba ng 2%, ha? Ayan. Teka, wala bang dagdag bawas ito? 2%, ha? Ang trust rating naman ay mula sa 60% ay naging 58% ang trust rating ng Vice President Sara.
Kaya naman pala ha. Ayan. Batay sa Tanger survey, abay naitala ang pinakamataas na satisfaction at trust ratings ng Pangulong Marcos ay mula sa Northern at Central Luzon. Siyempre siguradong mataas dyan solid North yan, Ilocos, Slovakia region yan ha. At congrats din kay Senate President Cheese D. Butler Escudero. Abay tumanggap din ang pinakamataas na satisfaction at trust ratings. Ilan ba kay D. Butler ha? Mula sa 51% na satisfaction rating ng Senator President ay naging 60%. Wow! Abay ininuman lang ni First Lady ng ang kanyang glass wine naging naging 60% na ha. At maging si Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Director Jimmy Santiago sir ha. Judge ha. Abay tumaas din. Aba. Pagka tumataas ng ganito, Congressman GP Pajernos ha. Wala 43 to 45% baka tumakbong presidente ito. Yung mahabigan na sa ating linya ang director ng NBI, dating Judge Sharpshooter, Director Judge Jimmy Santos. Jimmy Santos tuloy. Jimmy Santiago. Ang ba yan? Ikaw talaga maluk. Sinusulat mo sa natin. Santiago, hindi Santos. Ano ka? Director Jimmy Santiago, sir. Maganda umaga po at congratulations, Director, sir. Magandang umaga po, Mayor Deo, pati sa mga nakikinig sa atin. Ayan. Una po, Director Santiago, sir. Ayan. Marami ang nagulat nung ilabas nyo yung inyong findings na magkatugma pala ang fingerprints ng Alice Guo at Guaping, Director, sir. Yes, sir. Opo. Ganun po ang findings namin ng aming dactyloscopy expert. Pero wala bang chance na may mga magkakapareho ng fingerprints, Director Santiago, sir? Alam niyo, sir, tulad na nga ng lagi kong pinapaliwanag sa tao, ang dactyloscopy po, yung science ng fingerprint ay infallible po. Hindi po nagkakamali yan. At walang dalawang tao sa buong mundo na magkaparehong fingerprint, miski kambal. Talaga po? Maski kambal, sir? Ganun ba yun? Hindi po magkakapareho ang fingerprint impression. Opo. Pero may mga similarities. Ibig sabihin may mga ibang, di ba, may fingerprints, may mga guhit-guhit dyan May mga magkakaparehas din pero may distinction talaga na magkaiba. Opo, alam nyo, siyempre, 10 ang daliri natin, maaring magkapareho sa little finger, but 8 pa, siyam pa yung pinagkukumpera natin. Kaya pagka nag-compare lahat yung 10 fingers, ay conclusive po yan talaga. Talaga ha? Ayan na. So anyway, kailan kumuha ng kailan kumuha ng NBI clearance at meron tayong fingerprints ni Mayor Alice Guo, Director Santiago, sir? Noong 2006 po, yung kanyang yung certificate, alien certificate of registration na kinuha noong 2006, yung fingerprint impression ay nasa files po natin. Ang pangalan po doon ay Guo Wangping. Guo Wangping. Yun nga ang request ng Bureau ng Senate. So, kinumpare namin yan doon sa kinuhang clearance ni Ma'am Alice noong 2021. Kinumpare namin yung fingerprint and we found it na impression ng one and the same person. So, yung unang kuha ng NBI clearance, sir, ay noong 2006. 2006, ayan. At ang ginamit niyang pangalan ay yung Go Waping. Opo, sir. At noong 2021, kumuha ulit ng NBI clearance pero iba na ang pangalan. Yan na yung Alice Leal Guo. Yes, sir. Opo. Ayan na.
Pagka pinagkanulo siya ng kanyang fingerprint impression. Wow. So pagka ganito nga may mga ganyan nga mga paglabag, Director Sir, di ba kumbaga parang free na flag din ng NBI yan na teka muna, di ba katulad ng mga magkakapangalan, may mga kaso yan, ano bang tawag yan? Hit ba ang tawag doon? Ayan. Nung magkaiba ang sa bagay, iba ang pangalan, pero hindi ba na-detect doon, sir, kung ang isang tao ay gumagamit ng alias? Ay, yun po. Pagka yung thorough investigation, kaya nga po, pagkuha natin ng clearance, kung pangalan lang ang ibabase, di ba, meron tayong tinatawag na hit. Opo, hit. Oo, magpapaliwanag ka nun. But then, hindi alam ng tao, ayan, divulge ko na ngayon, ika-counter na namin yan sa mga fingerprint. Okay. From there, malalaman namin kung yung affidavit of denial niya ay totoo. Kaya, nakiklear. Nakiklear yung tao. Ganun po. Mahigpit po ang proseso sa NBI. Pero noong kumuha siya ng NBI clearance noong 2006 and then noong 2021 ay na-discover na iba ang ginamit na pangalan, sir. Hindi ba siya na sabihan na bakit iba ang ginagamit ng pangalan? Parang ganon? Pagka ganun talagang play siya sa rigid questioning. Apo. Ayan na. So, dahil gumamit siya ng ibang pangalan, nagsinungaling siya dito sa record ng NBI, pwede bang kasuhan ng NBI si Mayor Alice Guo o Director Santiago, sir? Alam nyo, may ongoing proceedings sa Senate. So, we'll just follow. Sunod lang po kami kung anong gusto nilang mangyari. Ganun po muna. Hanggang doon muna, yan yung request mo ng Senate. So anyway, Director Santiago, sir, bukod dun sa ganitong irregularity ng Secretary ko pupunta. Ayan. Director Santiago, sir, sa inyong records, wala ba ibang kaso itong si Mayor Alice Guo na lumutang sa NBI aside dito sa paggamit ng ibang pangalan? Wala naman po, sir. Wala naman po. Ayan. So anyway, Director Santiago, sir, ano po ang role ngayon ng NBI dahil ang lahat na yata ng mga agencies ng gobyerno, ayan, PAOK, ayan, CIDG, NBI ay nagsasagawa po ng matinding investigasyon dito sa mga illegal POGOs. Tuloy po ba ang raid ng mga NBI sa mga illegal POGO operations? POGO hubs? Ayan po ay namamahala po dyan ay ang tao. Napakagaling din naman po si General Gilbert Cruz. Kaya kung hihingi sila ng suporta sa amin, siyempre nagko-collaborate po kami, sir. Ayan. Pero sa kanila po kayo kumuha ng ng direksyon, order, ganun po ba? Or Yes, sir. May kanya-kanya po kaming primary jurisdiction At sa batas po yun. Yun po, sinusunod lang po namin yun. Miski sa kapulisan, pagka magbibigay kami ng support, whatever, sir. Director Santiago, sir, isa pa po, nakahuli ang yung mga tauhan kahapon nung magkapatid na nagbebenta online ng sex video ng mga minor de edad, 11 anyos na batang babae. Ano update dito, Director Santiago, sir? Opo, alam nyo, ang policy ko sa NBI ngayon, hindi natin na ipipresent sa media hanggat hindi na i-inquest. So, yung pinipresent po namin sa inyo ay na-inquest na para wala nang makahabol. At airtight na yung kaso. Ganun po. Ngayon po, mapapansin ninyo, laging nasa pahayagan ang NBI. Opo. Nakikita ko po yung support ng ating mga kawani ng NBI na supportive naman po sila sa akin. Abay, mabuti naman. So anong ikinaso po dito? Arestado yung magulang. Ano po ikinaso sa kanila, Director Santiago, sir? Again po, sir? Nahuli na po yung mga magulang. Anong kaso ang sinampa laban sa kanila? Ay, qualified trafficking in person, sir. Dahil magulang sila. At kasama yung tita.
Yung kapatid nung nanay. Nanay. At nag-umpisa to, 5 years old pa lang yung bata. Naku, Ngayon, Diyos 11 years old ko. na siya. Wow. So, 6 years nang ginagawa. At 25,000 pesos per show. Wow, Diyos ko po mahabagin. Kaya nga po, nakakaiyak Opo. So, anong effect kaya nun sa bata, Director Santiago, sir? Nakausap mo yung batang anak? Yung 11 anyos ngayon? Yes, grabe po ang trauma ng bata. Siyempre, laging sinasabi lang sa kanya ng magulang, huwag ka mag-alala, no touch. No touch. Pero kahit no touch yun, yung trauma na binibigay sa bata, kawawa naman yung bata. Diyos ko, ayan. Anyway, isa na lang, Director Santiago, sir. Ayan, alam po yung marami po ang mga hacking ngayon, cybercrime. Ano po ang ginagawa natin dito sa, kumusta po ang investigation ating anti-cybercrime unit dito sa mga hacking, mga nangyayaring data breach, Director, sir? Tuloy-tuloy po. Yan po ang aking marching order at galing sa Pangulo din natin. Marching order ko, found on cybercrime. Ina-enhance ko ang capability namin at po mag-hire ng maraming IT expert, lalo na yung mga bata. Kasi pumindot ng computer, sir. Sabi niyo nga, magaling magpindot-pindot. Yes, sir. Yung mga generations natin. Alam mo, Director, ayan, ewan ko lang kung i-consider ito, pero mga kwento kayo, biro-biro amba, yung magaling na hackers ng Manila Bulletin, itong sina Kangkong, ayan, baka daw maka pa ng FBI, CIA, ito, bakit hindi daw kunin ng ating NBI o kaya CIDG, DICT, Director Santiago, sir. Anong pananaw niyo sa mga ganyan? Actually, pinag-aaralan namin na kung sila ay makakatulong sa aming operation. Yung mga nahuli na yun, sir. Ayan, ayan. Tulad nung sir, kung natatandaan nyo, yung I love you scam. Yes, sir. Mayroon po yun ng FBI. At ngayon, yes, sir, FBI. FBI pa lang kumuha, hindi CIA. FBI, sir. And then, ang balita ko, nasa private agency na siya. Mayaman na, sir, mayaman. Wow. Di American citizen na rin ngayon yun. Malamang po. Ayan. Director. Kesa sa FBI pa makakuha, NBI na. Ayan. Aba, ang galing. Pakinabangan natin yung talent ng mga kabataan natin na para hindi napupunta sa masama. Matalino po ang mga Pilipino, sir. Yung capability ng Pilipino, wala sila nun, sir. Director Jimmy Santiago, sir, maraming salamat po at congratulations sa iyong magandang performance at sa inyong bagong posisyon bilang Director ng NBI. Thank you and good morning. Maraming salamat po, Mayor Deo. At congratulations sa DCRH. Opo. Kanilang 8th anniversary, sir. Imbitado po namin kayo, sir, sa aming anniversary sa July 15 at sa aming fiesta, Aliwan Fiesta. Thank you very much, Director, sir. Good morning. Mabuhay po kayo. Damdamin Bayan. Dating fiskal, dating judge, ngayon ay NBI Director Jimmy Santiago. Wow! Narinig niyo mga kuya, mga ateng, ha? Yung pong mga magagaling na hackers, Mr. Rocky Nazareno, ha? Manong Sani Coloma ng Manila Bulletin, ha? At sino nga ba yung si Art Samaniego, ha? Pinsan ba to Noble Director Jun Samaniego, ha? Abay, yung mga magaling ayan, kesa nga mako pa ng Amerika, ng FBI, ayun, klaro na, ha? Akala natin CIA ang Central Intelligence Agency ang kumuha dito sa I Love You virus creator, ha? Abay, Federal Bureau of Investigation pala ang kumuha, FBI. Damdamin Bayan. Ang gagaling. Marami pa tayong mga issue mahabigan na ating tatalakayan at good morning sa mga taga Ayala Alabang. Wow. Alam po niyo mahabigan dahil sa mga pogo-pogo na ganyan. Alam niyo ba na sa exclusive subdivision ng Ayala Alabang sa Muntinlupa, Mayor Rufy Biason, abay meron silang ngayon, ha, ang tawag doon,
Oplan Okabu, ha? Abay kuyang Jimmy De La Rosa, ha? Congressman Omer Mercado, ha? Abay dyan pala sa inyo sa Ayala Alabang ay meron ng ginagawang Oplan Katok Bulabog Operations. Dyan po sa Ayala Alabang dahil nga sa pagkakapasok po mabigyan ng mga sindikato dyan. Abay yung mga magagara at mga mansion dyan na inuupahan ng mga foreigners, ha? Lalo ng mga Chinese, ha? Abay 24/7 pala ang surveillance. Babalikan natin yan sa ating pagbabalik. Damdamin Bayan. Oras sa Chief Justice Alexander Jesmundo, alas 8:36. Ang balitang ito Pagka Sabado iniiwanan ako, ayan. May katandem siya ngayon, yung pinakabagong mga host ng DZRH. Sina former Senators Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Professor Attorney Sheila Jokno ng Lasal, ha? Yan lang naman, ha? Ang ating mga bagong kasama sa programang Rekta, Agenda ng Masa, tuwing Sabado ng anong oras, Sister L? Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Damdamin Bayan. At siyempre, ito bang, di ba, kuripot tong mga taga-rekta, ha? Nagpapamerienda ba sila? Ay, ha? nagpapakain yan lakay. May foods. Ayan. Pa-dinner. Pagka kanyang break, dapat nakapag-relax naman kayo, ha? Ayan. Pati mga listeners natin, ha? Sabayan ang break time ng malamig na RC Cola Mega. Alam po itong RC Mega, ha? May sarap na babalik-balikan mga kuyang, mga ateng, ha? Dahil ito ay affordable. 24 pesos lamang po ang SRP, ha? Dahil sa ating mga construction workers dyan, kung sa magpalamig, ha, mga kuya, ha? Ang RC Cola ay masarap yan. At ang Damdaming Bayan, kasama na ang break time, kasama yan sa sarap ng RC Mega. 24 pesos lamang ang SRP. Damdamin Bayan. May babati daw, Het. Ayan, asan? Justi Aguina po, Presidente, ha? We appreciate your greetings. Pero we appreciate more your presence. Ayan. Sa July 15. Abay po, wag kang mawawala, ha? Ayan. Saan ko to? You're invited po. And hopefully mapagbigyan lakay. Hindi ka umaya. Agpauyo kami. Lakay? Ayan ka na naman Naglalating ka na naman. Kastila yan. Sandali lamang. Ito siguro yun. Batong ka nang-istorbo to. Nakasira ng kamada ito. Ayan. Babatiin ko muna si Senator Sani Angara. Very merciful. Sani Angara, sir. Ha? Abay, ikaw na ba? Ayan. Dahil ang sabi ng Paulong Marcos kahapon ay ihayag na ngayong linggo, ha? Baka ngayon. Sabi niya lakay bago matapos ang week. Baka Friday na po ngayon. Thank God it's Friday at swell day na lakay. Nga pala, dahil swell day pala ngayon. 28 ngayon. Ang 30 po ay Sunday. At alam mo, daming pati mga senador, ha? Ine-endorse Mr. President si Senator Sani Angara, ha? Na susunod na kalihim. Secretary ng Department of Education. Wow. Tingnan mo nga naman ng credentials ng Senator Angara, Sister L, ha? Nag-aral sa St. Andrews Field Elementary School. Ayan, ha? Harvard lang naman. Ayan. Diba? Lang naman Oo, UP graduate yan. Tapos UP graduate. UP graduate. Ayan, iskora ng bayan. Nag-aral sa Harvard University. Nag-masteral doon ng law at meron pang nag-aral pa sa London School of Economics. Saan ka pa? Iba pala talaga ang background ng Senator Angara, lakay. Ang kanyang tatay, dating Senator Edong Angara, ha? Naging president ng University of the Philippines. Magaling na senador. Ayan. Kaya siguro best choice, Mr. President, ha? Ang Senator Sani Angara na maging DepEd Secretary. Ayan. May malasakit sa edukasyon.
May nagre-recommenda rito kung kasi baka daw tanggihan ni Senator Angara, ha? Pero Senator Angara Berry, ha? Ayan. Right Honorable Raul Canon, ha? Kausapin Senator Sani, ha? How can you say no to the president? Ganyan daw. Yun nga lakay, no? Yun yung pinatawag mahirap. ka sa Malacanang, Sister El, at kausapin ka ng presidente, ang hirap daw tumanggi sa presidente. Totoo naman yan lakay. Parang nakakahiya naman kung ikaw pa yung tumanggi. Pinatawag ka na sa mali, tatanggi ka pa. Ha? Off kasi yun sa'yo kapag ka tumanggi ka. Ayan, totoo yan. At, andyan naman ang ninonominate din ang Congresswoman Estela Suarez Kimbo. Sino pa yung isa? Siya lang ngayong natandaan ko lakay. Si Secretary ng DTI. Fred Pascual. Ayun, Fred Pascual. Ayan. May nagsasabi ring CHED Secretary Popong de Vera, ha? Pero alam mo to, meron pang isang magaling ha? Sino lakay? Sikat na sikat ito, ha? Ayan. Hindi takot mag-announce ng suspension ng classes kahit umaaraw. Ayan. Director Nilo Rosas, ha? Ay, magandang umaga po, Director Nilo Rosas. Kayo pala ay Pangulo pala ngayon ng New Era University. Ayan. Alam mo lang, hindi ko siya naabutan. Pero may mga previous interviews naman siya na available online kasi. Alam mo, ang Director Nilo Rosas, yan ang pagka nag-announce ang suspension ng classes yan, tapos biglang umaaraw, binabati ko siya, tanggap ko yan, ginawa makalma. Talagang ganyan ang buhay. Hindi tsaka lakay naman. Totoo yun. Minsan kasi, di ba, akala natin yung bagyo nga, biglang lumilihis hindi mo nyo mananahawak ang sitwasyon, kalagayan ng panahon. Yes. Good morning, Director Nilo Rosas. We miss you, Director, sir, ha? Oras, Sister L. It's 8:48. Bago ang report ni Let Narciso mula sa Malacanang, may announcement na ba? May announcement ba ang Pangulong Marcos kung sino ang susunod na DepEd Secretary? Ha? Abangan natin yan. Baka mamaya lakay, mamayang hapon, biglang lumabas yan. Ayan. Sabi ni Victor De Leon Lima, baka daw tanggihan ng Senator Sani Angara. Senator Sani Berry, ha? Warsi, ha? Ayan. Bawal tumanggi sa grasya. Pero teka muna, i-congratulate natin si Miss Nicole Lopez. Bakit? Ayan. Full-fledged journalist na siya ngayon. Full-fledged journalist na ngayon ang Miss Nicole Lopez, Sister L. Congratulations. Congratulations. Lang kaya ano ka ba? Alam po niyo kasi mahabigan ni kami mga journalism mass students, ha? Ayan. Luko-luko to mga professor namin sa journalism, ha? Ang sinasabi parati. Anong linyahan nila lakay? Ang linya po ng mga professor namin sa journalism, yung mga estudyante kami, ang isang journalist daw, habang hindi pa kinakason ng label, hindi pa full-fledged sa journalist. Ayan. May libel kasi itong si Nicole Lopez. Kaya cyber libel yata yun. Kaya full-fledged sa journalist na ang Nicole Lopez ngayon, ha? Bakit mo naman daw in-announce lakay? Ganon ba? Kasi may kasama siya dyan. Kasi ninervyos habang bigla siyang ninervyos. Bakit naman ganun Prosecutor General Benedicto Malcontento, ha? Kapafile lang yung libel case kay Nicole Lopez, Sister L. May subpoena na kaagad mula sa Department of Justice, ha? Ang bilis naman, PG Benedicto Malcontento, ha? Ayan. Inisyu kaagad ni Fiscal Prosecution Attorney Eugenio Yusi kahapon. Special delivery pa, ha? Lakay Bicol Express. Bicol Express. Ayan. Ang bilis naman na Secretary Boying, ha? Ayan. Kapapile pa lang yung libel case
may subpina na kaagad. Pagkatapos ang nag-deliver pa, Sino? taga DOJ. Ayan. Di ba dati pag ganyan registered mail? Yes. Aba, special delivery ang subpina ni Nicole Lopez na may kasong libel case ngayon. Courtesy of Mayor. Ayan, Mayor ng Cavite. Ha? Alam mo ba, sabi ko nga sa kanya, okay lang yan. Kaya lang Secretary Boying, bakit namang kinausap ko ni Nicole, boss, sabi niya, paano ba na ito? Itong hearing na sinet ng DOJ ni Prosecutor Eugene UC, ha? At si PG Benedicto Malcontente. Araw mismo na aking kasal. Sabi ko, in-announce mo na. Sabi ko, birthday wedding gift. Alam mo, sinabi ko na, total nabanggit ko na, pasensya ka na, bully. Sabi ko sa kanya, napakaganda naman ng gift sa'yo. Kaya sabi ko sa kanya, boss, attend tuloy ba yung kasal ko o attend ng hearing? Aba, sabi ko, umattend ka ng hearing, saka na yung kasal. Lakay, ang mahal nung kasal. Iiyak naman yan si Bully. Sabi ko, ayan, total, papasok yata si Secretary Boying dito, ha? Ayan, pambira naman kayo, Secretary Boying, issuean nyo ng subpoena itong si Nicole Lopez, araw pa mismo ng kanyang kasal. Ayan. Pero para hindi naman sabihin ng mga taga-DOJ, Miss Nicole, na binabaliwala ang subpoena sa'yo, ha? Ayan, umattend ka lang ng hearing, saka na yung kasal. Yung kasal, hayaan mo na yan. Alam mo, ayan. Hindi ko kinaya. Di ba kinaya? Ayan. Ikaw talaga, Lakay. Talagang ganyan po ang buhay ng mga journalist po, mga kaibigan. Part ng Pero alam mo ba, Lakay, sinisi niya pa ako. Sinisi? Bakit? Umabsent daw kasi ako nung araw na yun. Akala ko ikaw makakasuhan ng library. Siya pala. Nakita ko yung diniliver ka ng taga-DOJ na subpoena. Nicole Lopez, hindi Sister L. Good morning po sa mga taga Padre Faura. Ayan. Hello po sa inyo. Fiscal Eugene UC, ha? PG Benedicto Malcontento, bakit naman itinapat pa sa kasal ni Nicole Lopez ang hearing? Pwede bang mag-request Lakay kahit isang araw man lang? Kawawa naman to si Nicole, bugbog sarado na to sa pag-arrange ng wedding niya. Bahala na si Attorney Ricahera at saka si Attorney Rina Seco dyan. Ayan. Diba? Attorney Orlando D. Good morning, Kuyang Sir. Ha? Pero eto muna, ha? Report muna wala sa Malacanang. Nagpo-programa na ba si Sec Boying sa executive session tuwing Sabado? Parang Lakay, nakita ko siya nung matagal na, 1 month ago, I think. Isang beses lang siya ulit pumunta rin. Pwede bang i-reset yung hearing? Huwag naman sa araw ng kasal ni Nicole. Pambira naman kayo. Minsan lang ikakasal mauunsami pa. Panukalang libreng college entrance exam para sa mahirap na estudyante ganap ng batas. Aba, actually, kung tutuusin, pwede bang alisin itong mga entrance exam? Kung gusto na estudyante na mag-aral, bakit padadaanin pa ng ganyan? Alam mo, meron kaming kuyang sa Masoneria, si the late Grandmaster Herrera, ha? Alam mo, ang ini-sponsor niya, Sister L, yung mga bobo. Ayan, Attorney Gadon. Yung mga sorry po sa term, nahawa. Yung mga mahihina sa klase. Hindi, Lakay, bad ka. Pasensya po, we apologize po. Si, hindi, yung si Attorney Gadon kasi, yun yung linyahan niya. Makilala siya doon. Erase, delete, ha? Bagay natin ang term. Patawarin niyo na po kami. Yung mahihina sa klase, yung Sister L. Yung medyo mahina, Lakay. Yung mga matatalino, hayaan mo na yun. Ang tulungan natin, yung mahina. Actually, yan ang dapat na bigyan ng scholarship. Marami tayong kakilala, Lakay, na nade-deprive na makapag-aral kahit gustong-gusto ng bata. Ayan, dahil hindi kaya yung... kasi Lakay, kapag scholarship, may required na GWA, General Weighted Average ang estudyante. So, kapag mas mababa sa 91, 90, 95, wala na. Ba't naman pagkakita nyo sila maging presidente?
Di si Pangulong Digong 75 lang ang grade niya, naging presidente ng Pilipinas. Oo nga, Lakay, di ba? Hindi mo nga alam yung kapalaran ng tao eh. Pero sandali lang mga Let, ayan, sino ba ang i-announce ng Pangulong Marcos na Education Secretary? Sandali lang mga meron tayong mga commercial at malapit ang Pasko, baka wala tayong bonus. Oras, Sister L. Damdamin Bayan. It's 8:56. Oras, Sister L. 1 minute after 9. Damdamin Bayan. Fiesta na Lakay. Ay, oo. Pare ang ensayo ng mga contingent natin. Yes, ha? Dinagyang, ano sa Cebu? Mga... Sinulog, festival. May sinulog ba? Walang sinulog, Lakay. Meron, wala ba? Meron ba? Oh, meron. Ito Lakay, pupuntahan ko na yung listahan yung, para... Miss Cebu, ha? Ayan. Pero yung Reyna ng Aliwan, Lakay muna. Sino-sino ba yung mga Pero ating mga... balikan natin yan at may announcement ang Pangulong Marcos, ha? Oo. Ano meron ba, na? Abay, alamin natin sa report ni Let. Ano ba report ni Let? Pero ito muna Lakay, ang panukalang libreng college entrance exams para sa mga mahihirap na estudyante, ganap ng batas Lakay. Yan, nakakatuwa naman. Teka muna, ikaw ba nung college ka, nakailang bagsak ka, nakailang 5 ka? Wala kang bagsak? Wala Lakay. Na ganun ba? Scholar ako Lakay. Oo nga pala. Scholar nga pala ti Sister El. Mabigyan eh. Cum laude ka ba? Cum laude sa ulan. Charot lang. Ganun ba? Mayroon naman Lakay. May medal naman. Ako, ilang 5 ba ako tsaka mayroon pang W. Ayan. Ano yung W? Withdraw. Para Lakay, may ganun. Withdraw ba sa inyo? Pagka, hindi. Walang ganun. I-withdraw mo. Kesa maging matatakan yung grade mo ng 5. Ayan, bagsak. Akala ko magda-drop ka lang. Ayan, Drop yun drop. Pero ang sa amin noon, W. Ay, Withdraw. talaga? Okay. Ayan, para hindi 5 ang grade, W na lang. Ayan, mas magantig na sa class card. Oo, kasi kapag Lakay, kapag ka 5 ka, uulitin mo yung subject, pangit pa yung card. Hindi, ganun din naman sa withdraw, ulitin mo rin naman. Okay lang Lakay, at least wala kang 5. Ayan, W lang. Damdamin Bayan. Alamin natin ang update mula sa Malacanang, mula kay RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth. Sister Ella Kay, nag-lock into law ang Free College Entrance Examinations Act. Ito ay ang panukala na nag-aatas sa mga pribadong higher education institutions na i-waive ang college entrance examination fees at charges ng mga estudyanteng kwalipikado para magkolehiyo. Ayon sa Presidential Communications Office, layon ng Republic Act 12006 na matulungan ang mga estudyanteng kapuspalad na mahuhusay mag-aral. Sa ilalim ng bagong batas, exempted na sa pagbabayad ng entrance exams ang mga nagtapos o magtatapos na kabilang sa top 10% ng graduating class at nagmula sa pamilyang nasa below poverty threshold. Samantala, yung araw Lakay ay sandali, yan ba ay sa mga state universities and colleges ba o pati sa private? Pati sa private Lakay. Ganun ba? Ayan, private higher education institution. Waive yung yung entrance fee. Ayan. Akala ko i-waive na yung entrance exam. Ayan. At saka siguro yung mga taga UP nga pala sino ba ang president ng UP ngayon? Dahil dapat ang UP dapat eskwelanto ng mga mahihirap na mga estudyante na magagaling. Abay, ngayon hayaan na raw yung mga magagaling na mayayaman sa Ateneo o kaya Lasal. Kasi dyan sa UP, yung sabi nga Universidad ng Masa, mga rich kids na yung mga estudyante dyan. RK na. Ayan, nawawalan doon ng chance yung mga mahihirap na matatalino. Anyway, adlib lang. Okay, proceed, Miss Let. Anong sinasabi mo? May announcement ba ang Pangulong Marcos? Sino ang DepEd Secretary? Inaabangan pa natin Lakay. Kasi kung hanggang bago matapos itong linggo, dapat ngayon o bukas. Pero sana ngayong araw ay anunsyo na. Tignan mo sa yung mga bubit dyan. Baka pinatawag na Senator Sani Angara dyan, ha? Ayan. Di ba nakita ang nino ng Senator Sani Angara? Wala. Tahimik sila lahat. Tahimik. Surprise. Sige. Surprise. Abangan na lang natin. Total,
ngayong araw o hanggang bukas na lang naman natin aabangan kung sino nga ang susunod na DepEd Secretary. Wala bang pamerienda si Pangulong Marcos at First Lady Lam dahil tumaas ang ratings ng Pangulong Marcos, trust at performance rating niya? Satisfaction? Wala pa lang. Wala pa? Wala pa. Ayan. So ano yung schedule ng Pangulong Marcos ngayong Biyernes? Ngayong araw kasi laki ay nasa Visayas muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dadalo ang Pangulo sa meeting ng Tourism Commission for East Asia and the Pacific at ng UN Commission for South Asia sa Cebu. At mamaya muli ring mamimigay ng ayuda sa lalawigan naman ng Bohol. Ayan, pagbalik niya, baka pwede siyang parang hindi na siya umikot-ikot sa mga probinsya. Ayan, punta sa Aliwan Fiesta, ha? Ayan, mga contingent ng Luzon, Visayas, Mindanao, dito na. Ayan, marami siyang bibigyan ng ayuda rito. Ayan, tingnan natin kung makikipiesta si Presidente. Ayan, okay. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo lakay at si Sir L. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Report mula kay Val. Update naman mula kay Val Gonzales, kadiwa dyan sa may Quezon City na nagbebenta ng murang bigas. Gaano kamura yan, Val? At produktong agri na dagdagan pa daw. RH5 Val Gonzales, Val, magkano ang bigas dyan ngayon? 29 pesos. 29 pesos yung kada kilo. Pagkabagsak dito sa bagong tayong Kadiwa Center, Val, dito sa tanggap ng Bureau of Animal Industry. Sino bang cameraman mo? Val, itaas mo nga. Si Dennis Villanueva. Dennis Villanueva, i-zoom mo nga i-focus mo nga, i-close up mo nga si Val Gonzales. Close up. Ayan, para kang si General Bantag talaga. Para kang si Boy Granada. Yan, masunurin. Kuya Dennis, sunod ka. Yan, very good, Kuya Dennis. Alisin mo yung salabi mo, General Bantag ka na talaga. Okay, proceed. Mayor, kung mapapansin nyo, panguya-nguya pa akong inabutan ninyo ako dahil may kainan dito eh. Kahit lang nung napakaraming kumain. Magdala ka rito. Kaya hindi na nga ito tindahan ng mga produktong agri, kundi kainan kanina dahil pangalawang kaldero na ito na inubos ng mga namili. May greetings kasi, Mayor, nitong mga produkto na galing ng Zamboanga. Itong nasa Mayor na yung kanilang barko ay nakadikit na dun sa gitna ng karagatan at doon na ginagawa itong mga sardinas na ito. Wow. Eh di sobrang fresh niyan, Val. Fresh na fresh. Itong iba't ibang klase ng iba't ibang flavor ng sardinas ito. Napakarami. Val. Anong tatak? Ibabanggitin mo rin tatak, i-promote na natin yan. Alam mo, ganyan eh. May promote natin si BIFAR Secretary Gonix, Gorgonio? Gorgonio tuloy niya. BIFAR Chief Gonix. Secretary Laurel. Hindi, yung dati pa. dating BIFAR. Si Gonix, kung tawagan, si Mista. Resto Perez, NFA yun eh. Ano lakay ang palayaw? Gonix, Ed, mga Mista, anong pangalan ni... Ed Gongona ba yan? Ayun, Ed Gongona. Ako naman to, ha? Ayan, alam mo, may pinopromote siyang ganyan na ang sarap talaga. Ay, talaga lakay? Hindi kilala yung pangalan, pero fresh na talagang kasi, sabi ko, Yusek, ba't ang sarap nito? Hindi kilala. Paano kasi yung sardinas, ginagawa na doon sa barko. Sa dagat na mismo. Pagkakahuli sa dagat, ginagawang sardinas sa barko na. Lakay. Pagsakay sa barko, sardinas na kaagad yan. Nasa lata na siya. Nasa lata na. Okay, ayan. Val, pakita mo sa ating mga viewers, listeners, yung mga sardinas dyan, banggitin mo. Eto, baka ngayon ka lang nakarinig. Anong pangalan? Sardinas. Ng sardinas na may curry powder. O curry ang flavor. Masarap. Anong ano yan? Sais ba yan? O ano yan? 7-7? Kim. Baka Kim Atienza yan. Kim sardines in curry. Kung may close up lang ng piloto natin ngayon, yung sarili niya, siya kumakain nitong... Val, magkano yan? Val, pabili kami ng mga yan. Magkano isang piraso? 20 pesos. Ang mura.
Magkano ba yung 555 tsaka Ligo-Ligo at tsaka Youngstown? Bumili ako nung nakarang linggo, Mayor. Nasa 26 pesos na sa... Diba? Tapos yung 20. Mura na. Si Lotto King, mura daw. Mura na daw yan, Val. Eto pa, yayabangan ko kayo. Ano yan? Kakain itong beans. Itong beans na to, yung pork and beans. Golden Town ang pangalan. Pero kanina, isa sa inupakan ko itong Golden Town na baked beans na ito in tomato sauce dahil napakasarap. Ito, pakita ko lang dito sa ating cameraman. Ito yung... Ayan yung sample. Wow. Parang corned beef yan. Pork and pork beans and ba yan? beans lakay. Huwag ka na sumubo. Mag-report ka muna. Huwag mong kainin yan. Teka muna. Pampatikim yan. Okay, Val, may mura ng ulam na sardinas na 20 pesos ka sa isang lata. Asan yung bigas na mura? Asan yung mga gulay, pampinakbot? Mayor, sorry na lang dun sa mga nakamonitor ngayon dahil pagbagsak noong 20 sako. 20 sako ng bigas dito. Ubus na? Ubus agad. Naubos agad. Ilang minuto lang kung may papakita dyan sa ating camera yung ating... Padagdagan mo kay Secretary Chu Laurel. Dapat isang truck ng bigas. Wag mag-alala yung ating mga kababayan. Kung naubos man dito sa lugar na ito, hakbang lang sila ng mga 300 metro dun sa punong tanggapan ng Department of Agriculture. Ay nandun pa yung isang sangay ng Kadiwa Store. Ayun. Itong kinaroroonan namin dito sa Bureau of Animal Industry, isang ahensya rin sa ilalim ng Department of Agriculture, ay bagong bukas lamang ito. Kung makikita mo itong mga truck dito, yung sample doon sa isda, Mayor at Sister L, 87 pesos lang yung kada kilo ng tilapia. Pero doon sa wholesale, ito papakita natin. Ubos na rin. Ate, ubos na rin yung paninda niyo? Ubos na lang po. Ubos na rin po ba? Yeah. Ubos na rin. Halos 25% na lang natira. Val, tanong mo si ate kung kaya nilang gawin yan araw-araw para ang ating mga kababayan ginanantahanan may mabili na mura araw-araw? Pwede naman po. Actually, ang hangad po natin na ma-identify natin yung mga vendors natin, mga co-ops natin, na sila po ang ating bibigyan ng supply. Actually, ang layunin natin ngayon dito, hindi para mag-compete sa retail. So, dapat wholesale para may dagdag kita po sila. So, pwede po yun natin gagawin po para dagdag kita ang ating mga mamamayan. Maraming salamat ate. Mabuhay po kayo at sana marami kayong ganyan na magbebenta ng murang paninda para matuwa po ang magina ng tahanan. Maraming salamat, Mrs. At ang niyo po ay malaking bagay po. Ay, talaga po. Oo, wala na kayong mga tipid na tipid ang pamalengke. Ayan. Medyo naghihigpit ng sinturon. Pamalengke ko. 200. Ayan. Natin makatulong tayo sa ating pamahalaan, sa local government unit, at least maramdaman ng tao na may ginagawa ang gobyerno. Wow. Ano pangalan nyo, ate? Lea Villanueva po. Lea Villanueva for mayor. Ayan. Maraming salamat. Ang ating bangus po galing Taal, Batangas. Ang ating bangus po ay, ang bangus natin po galing Pangasinan. Ang tilapia po, Taal. Sarap niyan. Ginuto ako bigla. Sige, Bal. Okay, Bal. Iba't-ibang mga produkto. So, teka muna, Val, baka magpaalam. So, bukas ang tanggapan ni Secretary Laura sa DA hanggang hapon. Pwede pa humabol yung mga misis? 8 to 5 lang, Mayor. 8 to 5. Monday to Friday sa punong tanggapan Val, ng Department of Agriculture. Huwebes, Biyernes naman dito sa Bai. Val, bago ka magpaalam, ibili mo nga kami ng sample niyan. I-Gcash na lang namin. Yung pinakita mo kanina. Para ma-promote din natin. Merong isang supot na meron pang libreng dalawang lata. Ayun. Sige, bayar. Villanueva dyan sa... Abonahan mo muna, pero may nagsabi rito, pakiahay ito yung balbas mo, baka harangin sa naiya, ha? Isipin wanted ka. Baka ikaw yung wanted. Baka di ka makarating ng South Korea. Okay, Val. Thank you, Val. Mula rito sa bagong bukas,
na Kadiwa Center dito sa punong tanggapan ng Department of Agriculture, particular na sa Bureau of Animal Industry. Val Gonzales, back to you, Mayor at Mr. L. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Val Gonzales. Standby, Edniel Parosa. Ano ang latest sa AFP, Edniel? Abay, wala bang may warning nga ba si General Omet Browner, ha? Na huwag gagayahin yung army chief dun sa Bolivia, ha? Na naglunsad ng coup attempt. Hinuli si General Zuniga, ha? Ayan, hindi na kaya nang pabagsakin ang presidency ni President Luis Arce ng Bolivia. Ayan. Kaya hinuli si General Zuniga, yung coup plotter. Ayan, kulong siya ngayon. Ayan. Ganyan pala sa Bolivia, ha? Ayoko na mag-comment. Diyan kaya galing si Ambassador Philip Goldberg, na yung dating US Ambassador to the Philippines na interview pa natin dito. This is US Ambassador Philip Goldberg. Kayo ay nakikinig sa programang Break Time Nina Deo Macalma at Rica Hera. Ay, good morning, Mr. Ambassador, sir. Mukhang matagal na nga yan, Lakay. Kayo pa ni Attorney Cam yung tandem sa break time. Alam mo, si Ambassador Philip Goldberg, na-declare na persona non grata sa Bolivia. Talaga na ka. Bago na napunta rin sa Pilipinas, ayan. Napagbintangan siya ng Bolivian government na involved sa destabilization doon. Alam mo lang kayang hirap kapag biglang gaganyan ka no? Kaya dineclare siyang persona non grata. Ha? Ayan, kumusta ang AFP natin, General Omet, ha? Ayan, sino bang army chief natin ngayon? Army chief nung nag-launch ng coup attempt dun sa Bolivia, Ayan, kaya lang hindi nagtagumpay. This is US Ambassador Philip Goldberg. Kayo ay nakikinig sa programang Break Time Nina Deo Macalma at Rica Hera. Ambassador, saan po kayo naka-assign ngayon, sir? Ha? Good morning sa mga taga-US Embassy. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. 18 minutes after 9. This time. Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. At ayon sa ating bubita, Senator Jinggoy Estrada, alam mo ba na ang exclusive subdivision sa Muntinlupa na Ayala Alabang, abay naglunsad na rin sila ng parang oplan katok, Sister L. Dahil Lakay, ano ang dahilan? Dahil nga sa paglaganap ng mga Chinese nationals na nagrerenta ngayon ng mga magagarang bahay at mga mansyon dyan sa loob ng Ayala Alabang. Kaya sila ay sinusubaybayan dahil nga sa involvement nila sa hinihinalang hindi maganda, Sister L. Katulad na lamang sa Pogo-Pogo. At ayon na sa ating bubit, alam mo ba na mula noong involved ang ilang Chinese na nagtatayo ng Shabu Laboratory, di ba? Naalala mo yan? Dalawang malalaking Shabu Laboratory ang nakita, ha? Doon sa bahay pa ng mansyon ng pamilya ni dating Senator Jambi Madrigal. Abay, sila ang naghigpit na. Ayan, nawala ang Shabu Laboratory sa Ayala Alabang. Pero ngayon naman ay ang mga opisyal, mga empleyado ng Pogo, Sister L. Ito yung masaklap, Lakay. At nabulabog ang mga residente ng Ayala Alabang dahil nga sa nangyayari makrimen sa grupo ng mga Chinese nationals na na-involved sa mga illegal. Di ba, naging mainit na naman nung mabisto ang dalawang soft bodyguards ng ilang Chinese nationals sa Ayala Alabang. Kaya ang mga residente, Sister L, abay gumawa sila ng maraming placards at mga streamers na ikinakabit sa kanilang pinto sa gate ng bahay. Ang nakalagay, no to Pogo. No to, no to Pogo, no to bodyguards, no to gambling. Ayan. Yan yung sinasabi natin.
At ayon na pa sa ating bubit Sister L, abay lalo pang nabahala yung mga residente dyan, ha? Abay, good morning, Kuya Jimmy De La Rosa, ha? At ang bagong manager ng Ayala Alabang Village, Manny Addison, abay sila ay naghigpit na ngayon dahil maraming kaduda-dudang foreign nationals na pumapasok na sakay ng mga van. At ayon na pa sa ating bubit, abay dahil suspicious ang marami dyan, 25 households, 25 na mga magarang bahay kasama ng mansion dyan, ang close monitoring ng mga security guard ng Ayala Alabang. At sila ay gumagawa ngayon ng Oplan Ukabu. Ano yung Ukabu, Lakay? Oplan Katok Bulabog Operation. Ayan. Oh. Ayan, oo. At dahil nga sa sitwasyon na ganyan, abay merong sabi na ating bubit dyan merong isang malaking itinatayong mansion, kaya lang kung titignan mo, para malaking building. Ayan, residential area. Ayan, ang hinala ng mga barangay officials dyan, ay baka gawin pogo. Ayan. Kaya kinwestiyon ito. So hanggang ngayon, nakabinbin. Hindi na itinuloy ang construction, Sister L. Yun. At ayon pa Buti naman Lakay, di na itinuloy. At ayon pa sa ating bubit, ang mga foreigners na pumapasok niya na walang ID ng village o kaya ay alien certificate of registration o kaya walang maipakita nga passport, hindi nila pinapapasok. Kasi dahil nga sa mga hinalang ganyan, suspicion at lalo pang nagulat ang marami. Dahil may mga grupo-grupong nagja-jogging. Mga Chinese na maganda ang katawan. Ay talaga. Makang tipong katawan ng mga sundalo militar, ha? Kaya lalo silang kinabahan, kaya ang mga residente ay naging vigilante at naglunsad ng kampanya No to Pogo, No to Bodyguards, and No to Gambling. Alamin natin ang teka muna, di natin naisingit ito. Birthday pala ni Kuyang mga Shriners, ha, mga brethren, ha. Baka hindi po nyo alam, birthday ngayon ni Very Worshipful Noble Ray Noble. Kuyang Ray Noble, happy birthday Kuyang sir. At Mr. June Alcabasa, Mr. Sam Bueno ng Pime Sandigan 82, Stanley Tan, attorney kahapon, attorney Micah Arroyo, at Rachel Magudayaw ng Lasam Cagayan. At sabi ni Nicole Lopez, pakibati yung mayor ng Silang Cavite. Ayan, hindi suspended. Ito yung acting mayor ngayon, ha? Si Mayor Edward Carranza. Ayan, ay Mayor Edward Carranza, sa mga taga Silang Cavite, good morning. Good morning po. Uy, Lakay, maisingit ko lang. Kanina, di ba, nakapanayam mo si NBI Director Jimmy Santiago. Lakay, kahapon merong sasakyan. Hindi ko lang naplakahan. Nasa aking dashcam kapag nakuha ko pwede ba yun, Lakay? Di ba, no one is above the law. Pero traffic na nga, Lakay. Tapos ang ginawa niya, 'di ba, pa northbound ang mga sasakyan. Ako northbound ako. Dito sa may Lakay, may hindi Buendia. Ano na to? Palanan na. Palanan. Diyan, malapit na sa Diyan. Ano siya, Lakay, naka-stop, pero dito siya dumaan sa way na pa southbound. So nag-counterflow. Nag-counterflow siya. Tapos ang ginawa niya, kasi syempre nandito ako, nagulat ako dahil doon siya dumaan sa gilid ko mismo Tapos gumaganon siya, may nakalagay ang laki NBI. At ang ginawa niya pala, kay naka-hazard yung kanyang tapos dire-diretso pumipina talaga, gumaganon talaga siya, Lakay. Talagang ano ba tawag doon, Lakay? Bumubusina. Tutut-tutut. Ayan, tutut-tutut. Ganon. At kahit naka-stop, pinago na lang siya nung mga traffic enforcer. So may hagad ba? May hagad? Wala siyang hagad, Lakay. Mag-isa lang siya. So ang tanong ko ay,
pinapayagan ba ang ganon, Lakay? Ano bang mayroon ba tayong doon, exemption? Ano bang nakalagay dun sa yung sasakyan? Actually, Lakay, yung plaka niya regular na plate, pero may anlaking NBI na printed doon sa gilid ng kanyang sasakyan sa right side. Baka may raid sa Pogo. Ayan, nagmamadali. Kaya, Lakay, sabi ko, may ganun ba? Kasi parang baka pwede siya mag-cause ng accident, Lakay. Diba? Lalo na walang traffic enforcer. Tapos biglaan. So, yung mga ganun siguro. Tsaka, hindi natin sure, Lakay, kung talagang NBI siya. Baka nga ako pa. Kasi, yung Lakay, hindi siya plaka na parang printed na nilaminate na idinikit sa likod ng sasakyan. Ganon? Nilaminate? Hindi man lang sticker na official na para siyang alam yung pinrint improvised lang. Kulay pula yung word na NBI. Yung alam mong gusto niya talagang ipakita na NBI ako. Mga peke, yung mga ganyan mga peke yung mga ganon. Kaya nga sana yung mga ganito, Lakay, na-action na ng ating gobyerno dahil nasisira yung pangalan ng totoong ahensya na maayos naman. Yun ang sinasabi ni Pino. Walang wangwang, walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Counterflow pa. Teka muna, report muna kay Manang Milky. Asa na si Edniel Parosa? Ayan, si Manang Milky muna. Si Manang Milky muna, Lakay. Ayan, dating Pangulong Digong Duterte, sasayangin lang daw ang pagkakataon na masagot ang mga isyu ng war on drugs dahil sa desisyon na hindi dadalo sa hearing sa Kongreso. Sino may sabi niya na china-challenge ang dating Pangulong Dong Duterte? Milky Regonal, please come in. Milky. At Sister L, isang oportunidad ang ibinibigay ng House Committee on Human Rights kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para marinig ng publiko ang kanyang panig sa mga isyong bumabalot sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Ayon kay Manila Representative Bienvenido Abante Jr., ang chairman ng komite, maraming issue ang lumutang sa mga nakalipas na hearing tungkol sa umano'y mga pagpatay na ginawa sa kasagsagan ng war on drugs ng nagdaang administrasyon na tanging ang dating Pangulo lamang ang makasasagot. Tiniyak ni Abante na kung dadalo ang dating Pangulo sa hearing ng kanyang komite, itatrato nila ito ng patas at may respeto. Iginiit ni Abante na gusto ng komite na marinig ang lahat ng panig at makuha ang lahat ng impormasyon sa sinasabing extrajudicial killings kung ipinatupad ng mas malakas ang kampanya laban sa illegal drugs at marami umano ang nasawi. Bukod kay dating Pangulong Duterte, nagdesisyon din si Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi daw sisiputi ng imbestasyon ng Kamara base sa umano sa payo ni Senate President Francis Chis Escudero na irespeto ang interchamber courtesy. Sinabi ni Abante sa plano ng komite, iimbitahan nila sina dating Pangulong Duterte at Senator Bato pagkatapos ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung patuloy na iisnabi ni dating PRRD at De La Rosa ang imbitasyon ng Kamara nang walang malinaw na paliwanag, sinabi ni Congressman Abante, baka daw may magmosyon sa kanyang komite na i-contempt ang dalawa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. The order is dead or alive. Dong. Huwag naman ganun. Dong, chill-chill lang, Dong. Mr. President, maayong buntag. The order is dead or alive. Ito na lang, Dong. Ito na lang. That is a freedom of expression. Ayun na lang. Bawal din yun. Ganun ba yan? Safe Spaces Act ka dyan. Oo nga pala. Okay, report mo lang kay Edniel. Alamin natin ang update. Ang Armed Forces of the Philippines na alarma naman sa namomonitor na disinformation campaign laban sa pamahalaan. Detalye balita mo, RH 52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, ikinaalarma nga ng sinutahang lakas ng Pilipinas ang tinawag nitong surge o pagdami ng disinformation campaign na lain umanong pilayin ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bonner Jr., namomonitor o may namomonitor ang AFP na ilang pagtatangka na magkalat ng takot at pagkakawatak-watak sa harap ng mga isyong dapat paglaanan ng atensyon ng publiko. Hinimok ni Bronner ang mga Pilipino na maging mapanuri sa panahong kritikal ang mga ibinabahagi ng bawat isa, lalo na pagdating sa social media. Pinangangambahan kasi ng general na magamit itong disinformation, lalo na sa internet, para maligaw ang bayan sa external challenges o banta sa ating pambansang seguridad. Kabilang sa mga nauna ng tinabla ng AFP ay ang pagkalat ng fake news sa social media na nagsasabing
tumatanggap na ng war weapons o mga armas ang Pilipinas mula sa Estados Unidos bilang paghahanda sa sigalot sa West Philippine Sea. Kumakalat din kamakailan itong mga peking mensahe na naka-red alert ang AFP. Bagay na pinabulaanan na ng AFP Public Affairs Office. Para sa kanaunan sa Pilipinas, DZRH. Ito, si Admiral Barrosa. Yes, Lakay. Sinong commanding general ng Philippine Army ngayon? Si Lieutenant General Roy Galido, Lakay, ang commanding general ng Philippine Army. Roy Galido. Ayan. Wala lang, natanong ko lang kasi yung Army Chief ng Bolivia, si General Zuniga, ayan, nag-coup attempt dun sa Bolivia. Oo. Pero Lakay, yung mga ganyang maagang binabaril ni General Bronner, bagamat alam natin na kung mayroon mga nagtitimpi ngayon sa AFP, yun ay walang iba kundi yung mga tauhan ng Philippine Navy, Lakay. Dahil doon sa mga insidente sa West Philippine Sea. Ayan na. Kasi marami na involved nun sa mga coup attempt, Army. Army siya hanggang mga panang. Ayan, ni Senator Gringo, nasan ng ganyan? Senator Gringo, good morning. Kumusta ka ni Bossing, Cesar Lee? Kapida kayo sa saan na kay? Cinco Hermanos. Okay. So, may bawala ang AFP chief. O nga naman tsaka, alam mo, sa mga kasundulan natin, hindi na pumapatol sa mga ganyan. Oo. Dala may sobra-sobra na ang kanilang karanasan. Marami ang nasira ang karir dahil sa mga ganyang adventurous natuto na sila, Lakay. Activities ng ilang kasundaluhan natin. Okay. Tsaka yung ngayon, yung focus nila ngayon talagang napapansin daw na AFP sa internet, sa social media. Andoon na yung disinformation. Kaya yung public na hati tuloy atensyon. Sa halip na iisa tayo ng stand sa West Philippine Sea. Yung iba, medyo napapa-question kung tama nga ba yung ating tindig ng pamalaan. Yun ang babala ng AFP, Lakay. Okay. Maraming salamat, Angel. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Damdamin Bayan. Ang isa pang mainit na issue ngayon yung debate ni mamaya ni President Joe Biden at former President Donald Trump. Inaabangan ngayon na Sister L. Oo, Lakay. Ang tanong, Lakay. Live yan sa CNN. Ano kaya ang kanilang pagdedebatihan? Ayan, kaya lang sino ang mananalo sa debate? Alam mo yung mga media dun sinasabi yung CNN pro-Biden daw. Yung Fox News pro Trump. Ang debate live sa CNN, may mga allegation, may nag-leak na information, yung mga prepared questions, pabor daw kay Joe Biden. iba din talaga ang laro nitong mga to, Lakay, no? Presidente, tsaka dating presidente, ha? Kaya napakahalaga po talaga ang marunong po tayong pumili, mga kuya, mga ateng, ha? Gaya ng mga kapare sa buhay, ayan, sa Nicole Lopez, ayan, talagang kasal o hearing, ha? Ayan, sa karir, ayan, sa mga kaibigan at sa mga ibobotong lingkod bayan, maging sa pagbili po ng gamot, para value for money ang ating mga gastos, affordable man ang mga generic medicines, pero hindi naman pare-pareho ang mga ito. Kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical companies sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa kung saan din mismo ginagawa ang kanilang makilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad pero sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. Tandaan mga misis, mga kuya, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dalhin lamang po ang reseta ng doktor sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Damdamin Bayan. Naku, may nag-text na professor ng UP, Sister L. Ang ano problema namin sa UP ngayon,
kulang na ang parking lot. Ayan. Sa dami ng mga estudyanteng di kotse. Mga estudyante nakakotse na. Daming Oras, Sister L. It's 9:41. Ang balitang ito ay hatid Made na Filipiniana, modern Filipiniana. Galing Kalinga, Lakay. Ganda. Sobrang, eto Lakay, share ko sa'yo. Ito Lakay, ayan ganda. ba yan? Yes. Ganda nga, ha? Diba? Wow, parang sinusuot ni Senator Loren Legarda at Senator diba? Aimee yan, pagkasona. Ganda Lakay. Galing. Diba? O nga, Apo Presidente, ayan, Apo Bonget, ha? Ba't di mo i-promote yung dati promote na yung Inabel na barong sa amin. Ito naman Lakay na binagbilihan natin, ang pangalan nila ay Iba ID Kalinga. Ang ganda ha. Ayan. Pero sabi ni Dr. Ruel Aguila, ayan, kung si Senator Angar ang maging DepEd Secretary, ayan, ayan ba, sabay, pwede ka ng recommend kitang USEC. Ayan. Pero ang sabi nito professor sa UP ito ha. Number one problem ng UP ngayon, parking space ng mga RK. Ayan, ano yung RK? Rich kids. Na mas maganda pa ang kotse kaysa mga profesor. Pero ito maganda. Ayan, congrats ha. Attorney Angelo Jimenez, ang president ng UP ngayon, ha? Alam mo kung bakit Sister L? Ayan, ibabalik na raw ang allotment ng mga estudyante na manggagaling ng probinsya. Ayan. Yun ang maganda. Maganda yan. Yung Good mga news. tunay na mahihirap at mga IPs, katutubo. Ayan, dapat ang bigyan na scholarship, ha? Hindi mga rich kids. Ayan, yung mga RK sa UP, dalhin sa Ateneo kaya sa Lasal. Ayan, dyan na lang sila, ha? O kaya mga international school, ha? Mag-IS na lang. IS. Daming bayan. May report si Noche Kakas o si Grace muna yung nawawalang Grace muna Lakay. Medyo yung nawawalang empleyado ng DepEd ba yun? Oo, hindi Lakay. Department of Agriculture. Agriculture. Oo, Lakay. Siya ay nawawala dyan sa Region 3. Hindi. Empleyado ng Department of Agriculture sa Region 3. 6 na araw na daw Lakay nawawala at yung kanyang pamilya ay nananawagan po. Ang alamin natin ng buong talya mula kay RH25. Grace Ansano. Grace. Elaine Laideo, nananawagan na ang pamilya ng 47 taong gulang na empleyado ng Department of Agriculture Region 3. At ito nga ay nawala noong pang June 23 na si June Lacasandile. Residente ito ng Abarfer sa San Jose City, Nueva Ecija. Labis na ang pag-aalala ng magulang at mga kapatid nito dahil 6 na araw na ngang hindi matawagan at walang impormasyon kung nasaan na sila si Lacasandile. Ayon sa bayaw nito na si Leopoldo Marquez, umalis ng bahay si June noong alas 11 pasado ng June 23 araw ng linggo. Sa kuha ng CCTV, may katagpo si Lacasandile na ay sa isang fast food chain at sinamahan ito sa isang barangay sa Bliss, Malasin. Sakay ng isang tricycle para kausapin ang isa nakatransak at kliyente nito at para maningil ng pautang nito. Kahapon, sinamahan ng babaeng kasama nito at ikinuwentong pinuntahan nga nila ang gustong kausapin ni Lacasandile. Pero nagkahiwalay na sila pabalik sa at halos nasa 300 meters na lakarin palabas ng highway para kumuha ng tricycle pero hindi na raw niya alam kung ano na ang nangyari dito. Sa ngayon, nakatutok ngayon ang mga investigador sa posibleng tricycle na sinakyan nito at mga CCTV na posibleng dinaanan. Si Lacasandile ay nakasuot ng blue na t-shirt at black shorts at may taas ito na 5'4". Para sa kauna-unahang hintilan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH25, Grace Vera Sanstano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Grace. Ano kaya ang dahilan? Dinukot o nawawala o na-aksidente? Pero kung aksidente, dapat may nasa report yan. Police report may yan. Report yan sa police. Pero Lakay, 6 na araw na. Ayan. Tapos yung beauty queen at saka yung Israeli boyfriend, Lakay, di ba? Yung sa ano naman Pampanga naman. Pampanga naman. Pero sabi ni Mr. Alegre, ayan, naku Lakay,
40% na nakapasok sa UP ay produkto ng exclusive schools at anak mayaman. Only 30% galing sa public schools. Ayan, sabi niya ay God bless the Philippines. Rich becomes richer, poor becomes poorer. Ayan. The essence of democracy is to have equal opportunity. Mukhang nasira yung prinsipyo ng demokrasya. Damdamin Bayan. Saan ba Noche Kakas? Ano ba ang mapanood sa Aliwan Fiesta ngayon? Bukod sa beauty contest mamaya? Reyna ng Aliwan. Mamaya Lakay, ikaw pala ay magiging judge. Oo nga, mukhang may hirapan kayong mga judges. May hirapan ka Lakay. Sino-sino ba yung mga yan Lakay? Lilino naman ang mata ko rito. Ikaw talaga yung mga punchline mo, benta-benta sa akin. Biglang luminaw yung mata. Alam mo, yan ang, ba't nga ba ganun ha? Hindi ako sa inyo. Ako kasi yung malabo ko, yung malabong mata ko, consistent to. Mamaya po mabigan na Huwebes ng gabi, magpapasiklaban ng gada at talino. Ang mga binibini mula sa iba't ibang rehiyon sa Reyna ng Aliwan, Day 2 ng Aliwan Fiesta 2024. Aabot sa 20 candidates ang kalok ngayong bit-bit ang kanilang ipinagmamalaking kultura. Kabilang dito ang mga kinatawan ng Dinamulag Mango Festival, Tambobong Festival, Dayang-Dayang Festival, Pasigarbo sa Sugbo Festival, yung Dinagyang, ayan, yung Sinulog, ayan. Kasama sa programa ang Festival Costume Competition, swimsuit segment na inaabangan ni Kuyang Alex Go. Nadamay na naman. At si General Odi Japan at General Willie Bonilla. At Kuyang Matthew Modina. Yan. At siyempre evening gown na susundan ng Q&A, question and answer competition. Magsisimula po ito alas 7 ng gabi sa loob ng Aliw Theater sa CCP Complex, Pasay City. At ang inyong lingkod ay isa po sa mga judges. Yay! Tutulungan ako ni Sister L. Oras, Sister L. It's 9:53. Ubong Festival. Ayan ang bet ng mga taga Malabon at taga UP. Ayan. At congratulations muna sa mga brethren sa pinaglabanan Masonic Lads sa kanilang 16th charted anniversary. Ayan. Sabi niya, congrats Worshipful Master Kuyang Marlon Doria, ha? At binabati ni Very Worshipful Willie Manahan. At batiin din natin ang mga taga Rizal PNP, ha? Sina Colonel Felipe Maragon, aba dyan sa may Antipolo Rizal. Abay, pinapad daw nila ang beauty mo yung Sister L. Ay, thank you po. Kaya lang ba't nag-blazer ka na raw? Mas maganda rin yung suot mo kanina, ha? Kasi Lakay, aliwan Gininaw kasi ngayon. Aliwan ngayon kaya naka-flower ako. Ayan, at binabati natin si classmate Manny Pexon, ha? Tatakbo bang Senator Frank Drilon? Dark horse daw sa pagiging DepEd Secretary si Congressman Benitez ng Negros. Si Albi Benitez ba? Albi ba? Tama. Albi Benitez. Aba, ganun ba? Dark horse pala si Congressman Albi Benitez, ha? Aba, may the best man winning ka nga, ha? Ayan. At siyempre, binabati natin si Dr. Pagdilaw, Mr. Michael Guy, at Cesar Bautista, at si Samdi Abdullah Castro Verde. Ayan, makipiesta raw sila bukas. Si Romela Cabanela, ayan, at Kuyang Ben Alegre, Willie Manahan, at siyempre welcome po kayo dito sa Besamora, ha? Ayan, si Kuyang Badu Silva, ayan, pakibati doon na happy birthday. Si Very Worshipful General Lolong Yu, ayan, at Wilfred Yu. Kuyang, good morning mga brethren sa Manila Travel Square and Compass Club, at paring Vic Lima, Bishop Fautagana, ayan, at sabi ni Kuyang Wilfred Yu, pakibati rin na happy birthday si Kuyang SK Snake ba ito, ha? Si Kuyang Wilfred and Kuyang Ricky Peralta pala ang may birthday, ha?
SK Ricky Peralta, very worshipful. Binabati ka ni Kuyang Wilfred at Mark Yu. Painom ka daw na emperadora. Lakay, batiin din natin si Attorney Byong Garing. Ay, thank you, Attorney. Sabi niya sa akin congratulate mo at magbubukas sila ng radyo natin sa Mindoro. Ayun, congratulations July po, 13 Attorney. yata. July 13 nga ba? Ayun. Sabi niya kasi maganda daw yung dress ko. Papahiram ko sana. Joke lang. And guys, shout out kay Casojo Jimenez na lagi ding nakatutok sa atin. Ayan, maganda umaga po. Ayan. Anyway, sige. Kuyang Dado, Kuyang Rodan Deliso, ha? Pakibati daw si Kuyang Hil Melegrito, ating Oying Melegrito. Ayan, naka-tune in sila ngayon. Naimbang kabigat, Apo. Eto na, Lakay, puntahan muna natin ang update mula kay Noche Kakas. Alamin natin ang ganap dyan sa may Regional Bazaar na binabanggit natin kanina, Lakay, kung saan ako nakabili ng napakagandang modern Filipiniana. Oo, muli yung binuksan sa publiko ngayon pong ikalawang araw ng Aliwan Fiesta 2024. In fairness, yung damit, pangsona yan, Sister Ella. Oo, Lakay. Noche! Sister El at Lakay, bukas na itong Aliwan Bazaar dito sa CCP Complex sa Ruas Boulevard. Lakang video, ayan. Ito ang ikalawang araw na bazaar sa Aliwan Fiesta Celebration. Samot-saring mga paninda tulad na itong mga food at non-food items. Unahin ko yung vegan longganisa na mabibili sa murang halaga. Yung bagnet naman, empanada, chicharon at iba pa. Siyempre, hindi rin napapatalo itong Bacolod Chicken na Inasal House. Kung pa sa mga special delicacy, Lakay, Sister L, mula sa mga lalawigan sa Aliwan Festival, may mga mabibili ring mga souvenirs, t-shirt, polo, nayari sa batik, pitaka at samot-saring mga borloloy sa katawan sa murang halaga. Tatagal ito hanggang bukas itong bazaar kasabay ng ating street dance competition, parade of float at iba pa. Kaya sa mga gustong makabili ng mga tinda sa bazaar, sugod na habang may mga magpipilian pa ng mga food at non-food items. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang final rehearsal ng mga contingents ng mga festival sa probinsya. Ang nag-iinsayo ngayon ay ang Panagbeng Festival dito sa CCP Complex sa Pasay. Mula sa nanan sa Pilipinas, DCRA, sa Sinatirato tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Tira mo ko na empanada dyan, ha? Aliwan! Yes, sir! Mapia Mapita, good morning. Kuyang very worshipful Robin Go ng Kutang Bato Lads. Ang UP Maguindanao ay malapit lamang dito sa Cotabato City, ha? 40 kilometers. Alayo dyan po. Ayan, pero bilib tayo doon sa mayor na binanggit ko kanina, ha? Ayan, mantakin mo, ha? Ginastosan para yung mga katutubo, ayan, maramdaman man daw ang sumakay ng eroplano. Makarating sa Manila. Yes. Ayan, galing, kasi ang gusto lang nila, Lakay, hindi ang habol nila, hindi naman doon sa premyo, kundi maparanas niya doon sa mga, lalo na Lakay, yung ating mga IPs. Na hindi daw pa nakakasakay ng eroplano. Mayora Maria Cristina Piang Flores ang pangalan. At President Attorney Jimenez, ayan, tama, ha? Dagdagan na mamahirap, probinsyano at mga IPs na mag-enroll dyan sa UP, di ba? At sa iba pang schools, Lakay, hopefully. At sabi ni Kuyang Vladimir Amir Putin Pelaez Momo, ha? Pakibati rin ang Mencius Lads number 93 sa kanilang 100 years anniversary. Wow! Centennial celebration. At binabati natin si Bes Zamora. Ayan. Manood ka ng beauty contest mamaya, Bes, ha? At binabati natin si Governor Daniel Fernando at Tenny Ramirez Bautista. Good morning po. Your business is our business. Ayan, wag mo isipin yung kasal, Nicole, ha? Isipin mo yung hearing. Kailangan wag para hindi magalit si Secretary Boying sa'yo. Alam mo lang kaya sabi tuloy sa akin ni Nicole. Ano ba yan? Berinodcast nyo? Alam na ng mga taga-DCWB. Ayan, wag kang magalit, sasamahan kita.
Hindi kita pababayaan. Ayan, pambira mga sina Fiscal Eugene Yusi, ha? At si Prosecutor General Benedicto Malcontento, ha? Ang hearing isinabay pa sa kasal ni Nicole Lopez. Kasi lang kayo hearing. Sige, agad-agad hearing na tayo. O, teka muna, may sa mga mahilig sa baril, ha? Shoot Fest, ayan yung kay... sige, Lakay, ito dahil iniimbitahan po ang lahat ng gun enthusiasts at practical shooters sa isasagawang second Philippine National Police Press Corps Invitational Shoot Fest sa darating na July 5 to 7, 2024. Ito po ay Level 1 PPSA Sanction Match. 5 stages po ito, minimum of 120 rounds, both handgun and PCC o yung pong pistol caliber, ano dito lang carbine. Gagawin ng second PNP Press Corps Shoot Fest sa QCPD Firing Range dyan po sa Camp Karingala, Sikatuna Village sa Quezon City, at maaari din pong bumili ng mga raffle ticket para sa tsansang manalo ng isang Balakay 9mm pistol at iba pang exciting prizes. Pwede kang manalo ng baril. Ayan, mukhang sasali dyan si nahilig din sa shooting ngayon. Sino? Si Mabel Arribe. Ayan. Ngayon may label kasi Nicole, baka sumama na rin. Mag-aaral na din siya mag-shooting. Your business is our business. Bangko Sentral ng Pilipinas tiwala hindi magiging malaki epekto ng paghina ng piso sa inflation rate. Paano? Nicole Lopez, Libel, please come in. Tiwala ang Bangko Sentral ng Pilipinas na hindi magiging malaki ang epekto ng mahinang piso sa inflation rate o galaw sa presyo ng mga bilihin sa bansa. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., mahigpit din namang binabantayan ng monetary authorities ang paggalaw ng currencies sa foreign exchange market. Paliwanag ni Remolona, nag-intervene na nga sila dahil ayaw naman nilang bumagsak palalo ang halaga ng piso kontra dolyar. Sabi ng opisyal, tinatayang nasa 0.36% per 1% na depreciation ng peso ang kanilang tansya sa pass-through o ang tinatawag na epekto sa inflation sa paghina ng piso. Sa datos ng BSP, mula nang magsimula ang 2024, bumaba na ang halaga ng piso ng 5.7% at kung i-compute ito laban sa 0.36% na pass-through, kabuuang 0.2% lamang ang epekto nito sa inflation. Sa pagsasara ng trading hours kahapon, bahagyang nakabawi ang palitan ng piso kontra dolyar sa 58 pesos and 75 centavos kada US dollar, kumpara sa 58 pesos and 86 centavos kada dolyar noong Miyerkules, June 26. Matatandaan noong Abril, sinabi rin ni Remolona na hindi maituturing na poor ang performance ng piso, kundi sadyang malakas lang talaga ang dolyar. Sinabi noon ni Remolona na nag-a-adjust ang piso dahil sa mga nangyayari sa ibayong dagat, gaya na lamang sa Middle East at sa Estados Unidos. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority, bumilis ang inflation rate o galaw sa presyo ng mga bilihin noong Mayo sa 3.9% mula sa 3.8% noong Abril. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 58 pesos and 75 centavos kada US dollar, habang naitala sa $86 and 66 centavos ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Nicole, at happy wedding. Ayan. Best wishes, Bully. Ang wedding gift, label case. Metro Manila ngayon. Alamin nga natin ang mga latest na pangyayari sa Metro Manila ngayon. Report ni Yuel Reyes. Yuel. Good morning, Lakay, Sister L. Makararanas ng water service interruption ang ilang bahagi ng mga barangay sa Mandaluyong City dahil yan sa isasagawang maintenance works ng Manila Water. Kabilang sa mga barangay na maapektuhan ang ilang bahagi ng barangay Barangka Ilaya, Barangka Ibaba,
Barangay Taasa at Barangka Drive. Magsisimula ito mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga, kasabay ang isasagawang line meter declogging sa bahagi ng Bonnie Corner Edge sa Barangka Ilaya sa Mandaluyong City. Samantala, ininspeksyon naman ng mga lokal na opisyal ng Caloocan ang ilang flood-prone areas sa District 1 at District 3 ng lungsod. Aabot sa 15 lugar ang ininspeksyon upang matiyak ang kahandaan sa pagbaha sa mga naturang lugar. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Caloocan LGU sa DPWH para sa mga proyektong isasagawa pa kontra baha. Samantala, inanayahan naman muli ng MMDA ang publiko na makiisa sa second quarter simultaneous earthquake drill na isasagawa mamayang alas 2 ng hapon. Pangungunahan ito ng Office of Civil Defense kung saan sabay-sabay na isasagawa ang pag-duck, over and hold. Importante ang pakikilahok sa nasabing earthquake drill dahil sa posibilidad na tumama ang The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. The road is long. Maraming salamat, Yuel, at batiin din natin ang mga brethren sa Lanabal Masonic Lodge. Aba! Justice PJ Romy Barsa, abay anniversary nyo pala ngayon, ha? Happy 40th anniversary sa mga brethren sa Lanabal Masonic Lodge sa number 269. June 29, aba bukas na yan. Ayan. Happy anniversary mga brethren. Aba, siyempre, andyan ang Most Worshipful Don Ramas Uypiching. Celebration yan. Lakay, lagot Emperador, bakit? Nanonood si Tita Christy. Mama ni Nicole. Hi, Tita Christy. Huwag po kayong mag-alala. Ayan. Huwag po kayong mag-alala. Sasamahan ko po si Nicole. Sasamahan mo nila kay si Nicole. At yan ang kabuhan natin mga balitaan. Di ba alam na nanay niyo na may libel case? Hindi pa alam. Sa radyo pa napakinggan. At yan ang kabuhan natin palatunto ng damdaming bayan. Nag-imbit na po ng makipesta kayo. Ay, lakay. Dito sa Aliwan na fiesta. Ayan, Empanada. Ayan, empanada. Sarap, ginuto mo naman ako, ha? Ayan, ingit na ingit ni Mr. Cesar Lee. Ayan, gusto ni Mr. Cesar Lee. Hi, Boss Cesar Lee. Bagnet daw, tsaka longganisa. Ayan. Vegan. Empanada. Ayan. Susunod na, Operation Tulong. Taka, Sister El Pauline Apit, stay safe everyone. God bless po. Manood po kayo ng Aliwan Fiesta. Dayo makalma po. Manood po mamaya ng mga naggagandahang kandidata sa Reyna ng Aliwan. Alas 7 po mamayang gabi. Operasyon Tulong susunod na. Miss May Binauhan. Bye-bye. Happy weekend. Oy, si Noble Right Worshipful, si Very Worshipful Arman Alcala, ha? Wabati rin daw ng happy anniversary sa mga taga Lanabal Masonic Lodge. Bye-bye! Alaksan